finding out the truth. Ram waved his goodbye. Hindi ko kayang alamin kung anong dahilan ng sakit niya. Naging abala kami ng sumunod na araw for our graduation. Inayos namin ang mga requirements. Finally magtatapos na rin ako. Kahit behind ako ng 1 taon. I think mas napaganda pa dahil nakilala ko ang aking mga kaibigan. Gutom na ako. Reklamo ni Ryder. Napakunot ang noo ko sa kanya. Pauwi na kami ng bahay galing sa school. I think he is slowly recovering from guilt. Noong sinabi kong napatawad ko siya, he seems back to his old self, but not completely. Para kang buntis, laging gutom. Pambubuking ni Mang Damian sa kanya. Tumawa lang ako. Dati si Rem ang gumagawa noon. Ngayon si Mang Damian na. Napailing na lang ako sa dalawa. Nang makarating kami sa bahay, sinalubong ako ni Mama. Namumula ang mga mata niya. Sinalakay agad ako ng takot. Mama, ano nangyari? Bakit kayo umiyak? Kinakabahang tanong ko. Ang mami mo, ayaw magpapigil. Sumugod ng mansyon niyo sa Bulacan, anak. Takot na takot nitong sagot sa akin. Ano ho ang gagawin niya doon? Sinong kasama niya, Ma? Puno ng takot kong tanong. Sina Elijah at Oliver, anak. Agad akong tumalikod. Ryder! Ryder! Malakas kong tawag. Umahagunos naman itong lumapit na may tinapay pa sa bibig niya. Call Clint. We need him back. Something is fishy. We're going to Bulacan. Agad kong kinuha ang phone ko. Nag-text ako kay Clint and Clyde. I need a gun, Ryder. Mataas ang boses ko. Bring this man. We need more men, Ryder. This is not good. Kinakabahang imporma ko sa kanya. Tumangulang ito at kumalikot sa phone niya. Sumakay na si Ryder sa driver's seat. Pumasok naman ako sa pilot seat and the guard behind us. Ma'am Cara. Tawag ni Mang Damian. Puno rin ng pag-aalala ang mukha niya. Umiling ako. Ayokong madamay siya. I saw Mama Sedera crying. Umusad na ang sasakyan. Inabot sa akin ng 2 kasama namin sa likod ang bulletproof vest, 3 extra mags, at Glock 17 handgun. Sinuri kong mabuti yon. Napatingin si Ryder sa akin. I guess you've changed a lot. You know your gun. Komento nito. People change, Ryder. And I am one of them. Tugon ko. It was his words. Napataas ang kilay niya. Ilang sandali pa dinig ko na ang palitan ng putok sa mansyon. Pinaikot ko si Ryder sa likod ng mansyon kung saan mayroong maliit na lagusan doon na walang may nakakaalam. They built it for escape purposes. Sinuring mabuti ni Ryder ang vest ko at ang aking baril. He even taps my abdomen if the vest was in place. Pumasok na kami sa sekretong lagusan papasok sa basement ng bahay. Cara, mahinang bulong ni Ryder sa akin. Inabot niya ang Bluetooth wireless mic. Kinuha niya ang phone ko to put it on silent mode. Hayop ka, Darius! Papatahin kita! Hayop ka! I heard Mommy screaming in anger. How can you do that, Elizabeth? Isa ka ng inutil ngayon. It was Darius. Subukan mong saktan ang anak ko. Papatahin kita, hayop ka! Sigaw ulit ni Mommy. Anak natin, Elizabeth. Anak natin. Sinundan niyo ni Darius ng malademonyong tawa. Saan mo dinala ang anak ko, Darius? Saan? Hayop ka. Wala kang kasing sama. Napatakip lang ako sa aking bibig. Buhay ang anak ni Mommy. How the hell did that happen? Oh, come on, Elizabeth. May sasama pa ba sa peking asawa mo noon? Hindi ako titigil hanggat hindi ko mapatay lahat ng lahi ng isang Ledesma. Tandaan mo yan, Elizabeth. Banta ni Darius kay Mommy. Sabihin mo dyan sa anak-anakan mo na maghanda ng 100 milyon para tubusin niya ang pinsan niya. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa ground floor na siyang ikinatakbo ko. Mommy! I don't know how long I was unconscious. I slowly opened my eyes and the familiar smell of my old room greeted me. My heartbeat was normal. I don't feel any pain. My room was dark. I am still here in Bulacan. I heaved out of nowhere. The light spread all over the room. The heck? Napapikit ako ulit dahil sa sobrang liwanag. Puno ng benda ang aking braso. Nakaramdam ako ng sakit sa balikat. Siguro dahil sa kakahampas ko sa glass cabinet kanina. Hey, you two. Malamig na tugon ni Ryder. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Pero hindi ito natinag. On the other hand, I was thankful I got the chance to rest. Let's head out. You must be starving. Aya niya sa akin.
Teka, bakit iba na ang damit ko? Bulalas kong tanong sa kanya. It was Imelda who changed you, not me. Umalis agad ito. Dali-dali kong sinuot ang sapin ko sa paa at sinundan si Ryder. Paglabas ko napahinto ako at nilingon ang kwarto ni na Mommy dati. I burned it all. Walang emosyong informa ni Ryder. Nakahinga ko ng maluwag. Thank you. Mahinang sagot ko. Sapat lang na marinig niya. Diretso sa baba patungong kusina. Amoy ko agad ang mabangong ulam na nagmumula roon. Tumambad sa akin ng mga putahing gusto kong kainin. Nakakita ko ng steak and burger. Mapait akong ngumiti. Remove that from the table, please. Napalingon si Ryder sa akin. Wala naman akong nakitang reaksyon sa kanya. Hindi rin man lang siya sumagot. Kinuha niya lang basta yon at inabot kay Imelda. Pinaghila niya ako ng upuan. Agad din itong tumalikod para iwan akong mag-isa. Care to join me? Huminto ito tumingin sa akin. Those hazelnut brown eyes were sad. Bumalik si Ryder at umupo sa katapat ko. What's happened to you, Ryder? Makalipas ang ilang minutong pananahimik naming pareho, tumigil siya sa paghiwa ng kanyang kinakain at nag-angat ng tingin. People change, Kara. And I'm one of them. Malamig niyang tugon. I change, but I am still me. Pabalang kong sagot. Are you sure about that? Hamon niyang tanong. No, I am not. Gusto ko sanang isatinig yon, pero hindi ko magawa. Then tell me why you changed, Ryder. You were jolly, full of fun, but now, I am mature. Simpleng sagot niya. Napailing na lang ako. How long have you been working with Clint? I was 16 back then. Maybe you're 23? Udyo kong tanong. Yeah, matipid niyang sagot. Hindi ko talaga mapilit ang isang ito. What happened while I was away, Ryder? Tiningnan ko siyang mabuti, pati ang pagsubo niya ng pagkain. I made a mistake. Puno iyon ng pagsisisi. It was my fault for what happened to you. Malungkot niyang tugon. Napailing ako. It wasn't, Ryder. What happened to me is my fault. Matigas ang ulo ko. Ganting sagot ko sa kanya. Umiling siya. I was playing around with the nurse. I wasn't serious. Then she took my phone. And there is classified information in it, including your real-time location. They tracked you down because of that phone, Kara. As soon as they found out you were heading to Bulacan that day, and that your car had no brakes, it was my fault. Mahabang paliwanag niya. Clint discovered my negligence during the investigation. The rest of the story is classified. I am sorry, Kara, for putting your life in jeopardy. Namumula na ang mata ni Ryder. Agad itong tumayo at lumabas ng komedor. Nawalan na ako ng gana. Imelda, pakiligpit na nito, aalis na kami. Tawag ko sa aming katulong. Ma'am Kara, hindi pa po kayo masyadong kumakain. Paalala niya sa akin. Napatingin ako sa aking plato. Wala pang ang kabawas-bawas yon. Bahagya akong ngumiti at tumayo na rin. Wala na ho akong gana. Sorry po. Hinging paumanhin ko. Nakabukas na ang pintuan ng van nang lumabas ako. Ryder was standing next to the door. Hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Forgive you. Bahagya akong ngumiti at tinapik ang balikat niya. Maaga akong ginising ni Mama para pumasok sa school. I hate waking up in the morning. Sinabon ako ng dalawa kong ina kagabi matapos nilang makita ang aking braso. I admit to them what happened. Hindi ko na sana yung sasabihin pa pero hindi nila ako tinanta ng dalawa. Pinilit nila akong sabihin ng totoo. Ayon, puno ng iyakan na nangyari. Mabigat ang katawan ko. Parang wala akong ganang kumilos. Tumigil ang aking sasakyan sa tapat ng gate at pinuksan ni Ryder ang aking pintuan. Ngumiti ako sa kanya. Hindi man siya ngumiti sa akin pero maaliwalas na ang mukha niya. Hindi gaya ng mga nakaraan. Kara, a baritone voice of Christian draws my attention and I turned around. His face lit up when I smiled at him. Napadako ang tingin ko sa kumpol ng mga bulaklak na hawak niya. Hindi ba masyadong maaga para manligaw? Wow ha, may pa-flowers ka pa. Ang aga naman. Biro ko sa kanya. Napakamot ito ng batok. Nahihiyang tumingin sa akin. Hatid na kita sa room mo. Aya sa akin ni Christian. Ibinigay na rin niya ang bulaklak sa akin. Nahihiya tuloy ako. Nagpatiuna na siyang maglakad. Hindi na ako makatanggi. Girlash! Tawag sa akin ni Danny at Gian. Napatampal ako ng aking noo. Sa katutak na naman ang investigasyon nito mamaya. Hey girls,
Casual kong bati sa kanila. Malapit na kami sa building ko. Ako pala si Gian. Pagpapakilala agad nito kay Christian. Christian, kaibigan ni Kara. Tinanggap naman nito ang kamay ni Gian. Kita kong kilig na ang bruha. Kaibigan o kaibigan? Biro nitong tanong na siyang ikinatawa ni Christian. Si Danny tahimik lang na nakamasid. Hindi ito nagpakilala. Cold nito. Chris, ito na ang building ko. Bye, girls. Pinandilatan ko si Gian ng mata. Diana on the other hand, makakilatis kay Christian daig pa ang FBI. Pwede bang sa room mo na kita ihatid, Kara? Para alam ko kung saan kita susunduin mamaya. How about dinner? Alok nito sa akin. Kumaway ako kay Danny. Tangulang ang isinagot niya. Okay, sagot ko nang hindi pinag-isipan yon. Hindi ba maaga pa para sa ligawan? Kaya nalilate ka, Miss Ledesma. It was Leander's angry tone. Selos? Sabay kaming napatingin sa kanya ni Christian na nakasandal sa pintuan. Nakiusyoso na rin ang mga kaklase ko, kandahaba na ang leeg. Tanto ko, I never thought that you're working here. Akala ko nasa Taguig ka. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa dalawa. As you can see, Montreal, I am here, so I work here. Sarkastikong saad ni Leander. Natawa na lang si Christian. I'll see you later, Kara. Sabay halik sa pisngi ko at umalis. Dinig kong sipol ng aking mga kaklase. Biglang pumasok si Leander sa room namin. Hindi na ako makatingin sa kanya ng diretso dahil nabibingi ako sa kabog ng aking dibdib sa ginawa ni Christian. Nag-init ang mukha nang makita kong nakataas ang kilay ng iba kong kaklaseng babae at sipol naman sa iba. Para akong sinisilihan sa buong oras ng klase ni Leander. Kasi wala itong ginawa kundi magdabog at galit kong makatanong. Buti na lang nasagot ko ng tama ang tanong niya. Namamawis ang kamay ko dahil doon. Pakiramdam ko bibitayin na ako. Nang marinig ko ang bell para akong nakahinga ng maluwag. Palaisipan pa rin sa akin ang sinabi ni Christian na nasa Taguig ang trabaho ni Leander. Kung doon, anong ginawa niya dito? Class dismissed. Seryosong saad ni Leander. Hindi ako nag-angat ng tingin o gumalaw man lang sa upuan ko. Ramdam ko ang paglabas niya sa pintuan na nagsalita ito. Miss Ledesma, in my office, now. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Parang papanawan ako ng ulirat sa malaharing utos ni Leander. Relax, wala ka naman ginawang masama. Malumanay na sabi ni Ella, kasitmate ko. Hinawakan niya ako sa kamay dahil halata ang panginginig noon. Thank you, nauutal kong sagot sa kanya. Gusto mo samahan kita? Nakangiti niyang tanong. Her face was kind and beautiful. Umiling ako. Kaya ko na to. Pampalakas loob kong sagot sa kanya. Tumango siya at ngumiti. Pakibantayan naman ang gamit ko, please. Pakiusap ko sa kanya. Sa lahat ng kaklase ko si Ella lang ang tahimik, na matalino at mabait. Oo ba? Sige, baka magalit si Sir Tantoco. Para pa naman yung leon. Rar. Panakot niya sa akin, sabay tawa ng sobrang hinhin. Lalo tuloy akong kinabahan. Siguro putlang-putla na ang aking muka. Uy, ano ka ba? Joke lang yun. Para ka namang engot dyan. Birong tukso nito sa akin. Yung nagbibiro siya pero ako parang aatakihin na sa nervyos. Ayos naman. Pinagtabuyan na niya ako habang wala pang kasunod na prop namin. Kumatok ako nang makita ko ang karatula ng pangalan ni Leander sa Professor Building. Nakatatlong katok din ako bago pa siya sumagot. Come in. Kahit pati yun wala rin kabuhay-buhay. Pumikit ako. Huminga ng malalim bago tuluyang binuksan ang pintuan.